Ako si Mia, 26, isang call center agent. 3 taon na akong nasa relasyon kay JP. Isang ambisyosong lalaki na nagsisimula pa lang noon sa negosyo. Sa simula pa lang ng relasyon namin, alam kong hindi siya perpekto. Marami siyang bisyo. Madalas magbarkada, pero naniwala ako sa pangarap niya. At mas naniwala ako sa pagmamahal ko. Ako ang kasama niya sa lahat ng hirap. Ako ang gumigising ng madaling araw para samahan siya sa supplier. Ako ang nag-aabono sa puhunan niya noong kulang siya. Ako ang nagtitiis kahit minsan mas mahal pa niya ang cellphone niya kaysa sa akin. Pinatawad ko siya sa mga panlalait ng pamilya niya dahil sa estado ko. Hindi raw ako bagay sa kanya. Masyado raw akong simpleng babae para sa lalaking may ambisyon. Pero mahal ko siya, kaya tiniis ko kahit ramdam ko na unti-unting ako na lang ang kumakapit. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang lumamig si JP. Unti-unting naging bihira ang good morning text niya. Madalas siyang late umuwi. Palusot ay meeting. Pero ramdam kong may kakaiba. Instinct ng babae, di ba? Pero ang pinakamasakit sa lahat, napansin ko masyado na siyang close kay Charmy. Kating ko sa trabaho. Kaibigan kong tinuturing ko pa na parang kapatid. Minsan sabay pa kaming lumalabas 3. Tawa dito, tawa doon. Minsan sa inuman, para silang dalawa na lang ang nagkakaintindihan. Hindi ko alam na habang nakatawa ako sa harap nila, ako na pala ang tanga sa gitna ng sariling buhay. Isang gabi, naiwan ni JP ang smartwatch niya. Nasa banyo siya noon, bigla itong nag-vibrate. Hindi ko naman ugali ang maghalongkat, pero parang may bulong sa akin na tumingin. Same time, miss ko na katawan mo. Si Charmy. Mula sa kanya galing ang mensahe. Bigla akong natulala. Nanginig ang kamay ko, pero ang puso ko parang pinipisil. Hindi ako nakagalaw, parang biglang nabingi ang paligid. At nung lumabas siya ng banyo, hindi ko na siya sinagot. Tumalikod lang ako at pumikit. Kinabukasan, nagpanggap akong may uti. Pero ang totoo, sinundan ko siya. Sinubukan kong manatiling kalmado hanggang sa nakita ko siyang pumasok sa isang maliit na apartment sa kabilang barangay. Walang signage, mukhang tinatagong lugar. Ilang minuto akong naghintay, tapos naglakad ako palapit. Kumakabog ang dibdib ko. Hindi ko alam kung anong mas gusto kong madatnan. Ang maging mali ang hinala ko o ang makita ko mismo ang katotohanan. Bukas ang pinto. Marahang nakaawang. At mula roon, kita ko silang dalawa. Hubot-hubad. Magkayakap. Humahalinghing. Tumigil ang mundo ko. Parang gusto kong sumigaw. Manampal o magwala. Pero wala. Ni isang salita, wala akong nasabi. Wala silang pakialam sa mundo. At ako, parang nawala ang lahat ng emosyon. Tumalikod ako. Walang luha, walang salita. Tahimik lang akong umalis. Kinagabihan, nag-impake ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero isa lang ang sigurado. Hindi na ako babalik kay JP. Doon pumasok si Kyle, kapatid ni JP.
Mas bata ng 2 taon. Tahimik. May itsura pero laging ewas tingin. Matagal ko na rin siyang nakikita kapag dinadalaw namin ang nanay nila. Wala siyang masyadong imik pero laging maasikaso. Nag-message siya sa akin matapos marinig ang balita mula sa nanay nila. Kung kailangan mo ng matutuluyan, may space room ako. Safe ka rito. Sabi ni Kyle. At dahil wala na akong ibang mapupuntahan, tinanggap ko. Ayoko munang umuwi sa amin. Ayoko munang magpaliwanag sa pamilya ko. Mas gusto kong magtago sa katahimikan ni Kyle. Sa una, professional lang kami sa bahay. Separate kwarto, wala kaming masyadong usapan maliban sa mga simpleng kumain ka na ba o okay ka lang ba. Hanggang sa isang gabi, nagising akong umiiyak. Hindi ko alam kung panaginip o alaala, pero masakit. Ramdam ko pa rin ang panlalandi ni Charmaine sa harap ko. Biglang may kumatok. Si Kyle. May dalang tubig. Naka-shirt lang siya at boxers. Kita ko ang tone niyang dibdib. Hindi ko inasahan, pero iba ang titig niya sa akin. Nagkasalubong ang mga mata namin. Lumapit siya. Tumigil lang sa harap ko at ako. Hindi ko alam kung dahil ba sa lungkot o sa init ng katawan, pero ako ang umalik. Una, parang gusto niyang umatras. Pero nang hawakan ko ang batok niya at idinikit ang labi ko, tuluyan na siyang bumigay. Mainit, malalim, mapusok. Kinarga niya ako at dinala sa kama. Doon, pinadama niya sa akin ang pagiging babae. Isang bagay na matagal nang ipinagkait sa akin. Ilang beses niyang pinaulit-ulit ang kasalanan at ako. Masarap ang bawal. Masarap lalo na kapag ginusto mo. Sa bawat halik niya, para bang sinasambit niya ang mga salitang hindi niya kayang sabihin na matagal na pala niya akong tinitingnan. Isang buwan ang lumipas, parang normal na ang lahat. Tuwing gabi, may katahimikan pero may kasamang init sa bahay na iyon. Hindi kami nag-uusap ng kung anong meron kami. Basta lang, andun kami para sa isa't isa. Pero isang araw, biglang bumalik si JP. Walang paalam. Hinarap kami sa sala. Sabi ni JP, Mia, nagkamali ako. Hindi ka dapat kay Kyle. Umalis ka dyan. Hindi ako nagsalita agad. Tumingin lang ako sa kanya habang nakaupo ako sa kandungan ni Kyle. Suot ang shirt nitong maluwang. Hawak ni Kyle ang bewang ko at doon ako ngumiti. Pinagpalit mo ako sa kabit mo? Ako? Pinili ako ng kapatid mong mas marunong magpahalaga. Hindi na siya nakapagsalita. Umalis siya. Matalim ang tingin. Pero wala na akong pakialam sa tingin ko. Hindi siya nasaktan dahil sa ginawa ko. Nasaktan siya dahil alam niyang natalo siya sa laro niya mismo. Lumipas pa ang mga buwan. Nagpatuloy ang relasyon namin ni Kyle. Hindi man kami nagsimula sa pag-ibig, pero natuto kaming magmahal. Hindi man ako sigurado sa simula kung tama, pero ang puso ko masaya, tahimik at kontento. Hanggang isang araw, nalaman kong buntis ako. Akala ko matatakot si Kyle, pero niyakap niya ako mahigpit at ang sabi niya, panahon na sigurong gumawa na tayo ng sarili nating simula. At doon ko naramdaman, hindi lahat ng kasalanan ay kailangan pagsisihan. Minsan,
sa pagkakamali mo, mararamdaman mo kung sino talaga ang para sa iyo. Hindi ako perpekto, oo. Gumamit ako ng katawan para gumanti. Oo, pumasok ako sa relasyon na mali sa paningin ng iba. Pero minsan, hindi mo talaga makikita ang tama hanggat hindi ka muna nasunog sa mali. At ako, masaya na akong sunog. Basta siya ang kasama ko habang muling bumubuo ng bagong buhay. Ako si Mia, at ito ang pinakamasarap na kasalanang hindi ko kailanman pagsisisihan.